Kawhi Leonard, pinaiyak ang Pacers. LeBron at Bronny James gumawa ulit ng history. Tandem ni Porzingis at Santos naging consistent. Ang LA Clippers ay nasa isang mahirap na laban sa ibabang bahagi ng playoff race ng Western Conference at ang panalo noong Biyernes ng gabi ay magbibigay sana sa kanila ng 4 na sunod-sunod na tagumpay. Dahil kay Kawhi Leonard, nagawa nila ito. Naiwan sina Leonard at ang Clippers ng hanggang 24 points sa laro noong Biyernes laban sa Indiana Pacers at mukhang malabo na ang kanilang tsansa. Ngunit tinulungan ni Darius Garland at Leonard na makabuo ng isang napakalaking comeback kung saan si Kawhi Leonard ang nagbigay ng huling puntos para sa panalo. Tumawag ng timeout ang head coach na si Tyronn Lue na may 3 segundo na lang natitira sa 4th quarter at lamang ang Pacers ng 113-112. Pagkatapos ng timeout, nakuha ni Kawhi Leonard ang bola, nag-dribble ng ilang beses at naipasok ang isang mid-range jumper mula sa elbow upang kunin ang 114-113 na kalamangan na may 0.4 seconds na lang ang natitira. Ang huling 0.4 seconds ng laro ng Clippers at Pacers ay tumagal ng humigit kumulang 9 na minuto sa totoong oras bago matapos dahil parehong koponan ay nagkaroon ng pagkakataong maagaw ang panalo. Tinapos ni Kawhi Leonard ang laro na may 28 points, 8 rebounds, 4 na assists at 3 steals mula sa 13 of 26 na shooting sa field. Si Darius Garland ang nanguna sa puntos para sa parehong koponan na may 30 points, 5 rebounds at 6 na 3-pointers sa panalo. Ito ang ika-50 sunod na laro na naka-score si Leonard ng 20 points o higit pa na nalampasan niya si LeBron James para sa ika-21 pinakamahabang record sa kasaysayan ng liga at nagpapatuloy bilang pinakamahabang streak ng sinumang manlalaro na lampas sa edad na 30. Si Aaron Nesmith ang nanguna sa puntos para sa Indiana Pacers na bumaba sa pinakamasamang record sa liga na 16-58 ngayong season. Susunod, nahaharap ang Clippers sa Milwaukee Bucks sa kanilang huling laro laban sa mga koponan ng Eastern Conference ngayong season. Sa ibang laban naman, ang mag-amang tambalan ni LeBron James at Bronny James ay gumawa ng kasaysayan sa NBA sa kanilang performance sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Brooklyn Nets nitong araw ng Sabado. Si LeBron ay kasalukuyang nasa ika-23 taon ng kanyang maalamat na karera sa NBA, isang makasaysayang record. Samantala, si Bronny ay nagpapatuloy sa kanyang sophomore campaign. Nagawa na ng mag-ama ang pagiging kauna-unahang father-son duo na maglaro ng magkasama sa isang laro noong nakaraang season. Sa kampanyang ito, nakamit naman nila ang isa pang makasaysayang tagumpay sa kanilang unang assist. Sinimulan ni Bronny ang highlight sa isang pasa kay LeBron na ibinalik naman ang bola habang si Bronny ay tumira at naipasok ang isang 3-point shot. Patuloy na tinatamasa ni LeBron at Bronny James ang kanilang oras bilang pamilya at magkakampi sa Lakers. Ang kanilang panalo laban sa Nets, bukod pa sa makasaysayang father-son feat, ay nagsilbing cherry on top. Dikit ang laban dahil lamang ang Los Angeles ng 85-84 matapos ang 3 quarters. Sa kabila nito, tuluyang lumayo ang home team ng tambakan nila ang Brooklyn ng 31-15 sa huling 12 minuto ng regulation. 4 na manlalaro ang umiscore ng double digits para sa Los Angeles sa panalo, kabilang si LeBron. Tinapos niya ang laro na may 14 points, 8 assists, 6 na rebounds at 1 steal. Nagtala siya ng 5 of 11 sa field at 4 of 7 sa free throw line. Nang ibabaw si Luka Doncic na may 41 points at 8 rebounds, sinundan ni Austin Reeves na may 26 puntos at 8 rebounds habang nag-ambag si Jackson Hayes ng 10 points at 8 rebounds. Umangat ang Los Angeles sa record na 48-24 ngayong season, hawak ang ika-3 pwesto sa Western Conference standings. Nauuna sila sa Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves, ngunit nasa likod ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder. Aabangan ng Lakers ang kanilang susunod na laban habang nananatili sa home court. Haharapin nila ang Washington Wizards na magsisimula sa March 30. Samantala, wala pang 2 linggo matapos durugin ang former niyang koponan sa Washington, muling ginawa ni Kristaps Porzingis ang kanyang mahusay na performance para sa Golden State Warriors sa 131-126 na panalo laban sa Washington Wizards sa Chase Center nitong araw ng Sabado. Nagtala si Porzingis ng 11 points sa unang 3 minuto ng laro nitong araw ng Sabado
bago tinapos ang laban na may pinakamataas na 28 points kasama ang 8 rebounds at 3 assists, habang nagtira ng mahusay na 9 of 17 mula sa field at 5 of 11 mula sa 3-point range. Pinangunahan ni na Kristaps Porzingis at Gui Santos ang Warriors sa panalo laban sa Wizards. Kinailangan ng Golden State ang lahat ng 11 points ni Porzingis sa fourth quarter matapos silang maiwan ng 5 na puntos sa mahigit 6 na minuto na lang ang natitira. Nanguna ang Warriors ng 72-60 sa mataas ang scoring na unang half bago matalo sa third quarter 34-20 at mawala ang kanilang kalamangan. Pinangunahan ni na Porzingis, Gui Santos at Brandin Podziemski ang home team sa kanilang ikatlong sunod na panalo na pinagsamang umiscore ng 77 points sa 5 puntos na panalo mula sa kanyang career high na 31 points laban sa Brooklyn Nets 48 hours bago nito. Nagtala si Santos ng ikalawang pinakamataas na scoring game sa kanyang karera na may 27 points mula sa napaka-epektibong 8 of 12 shooting sa field, 3 of 5 sa 3-point range at 8 of 9 sa free throw line. Nagambag naman si Podziemski ng 22 points, 10 rebounds, 7 assists at 2 steals na may 6 of 13 shooting mula sa field at 7 of 8 sa free throw line. Nagtala ang Warriors ng 51.8% shooting mula sa field at 43.2% mula sa labas ng arc habang nilimitahan ang turnover sa 12 lamang matapos ang ilang hindi magandang pagkakamali sa mga nakaraang laro. Mas naging alalahanin ang kanilang depensa laban sa isang mahina na koponan ng Wizards kung saan nagtala ang bisita ng 52.6% shooting mula sa field at 42.9% mula sa 3-point range kahit wala ang kanilang star duo na sina Anthony Davis at Trae Young, habang ang batang sentro na si Alex Sarr ay na-foul out matapos lamang ang 8 puntos at mas mababa sa 23 minutes ng paglalaro. Sina Gary Payton 215, Pat Spencer 13 at LJ Cryer 12 ay umiscore ng double figures mula sa bench, habang ang veteranong forward na si Draymond Green ay nagtala ng 10 assist, 3 turnovers lamang at 2 blocks sa loob ng 32 minuto. Gayunpaman, sina Porzingis at Santos ang patuloy na nagbibigay ng malaking positibong kontribusyon para sa Golden State sa mga nakaraang linggo. Kabilang ang mahalagang play na ito sa clutch. Again, when was the last time you saw the ball screens in close to... Ang kamakailang 3-year, $15 million na kontrata ni Santos ay lalong nagmumukhang sulit sa bawat laro, habang ang tumataas na availability at epekto ni Porzingis ay maaaring magbunga ng malaking kontrata sa free agency. Nasamantala ng Warriors ang 3 laban na kaya nilang mapanalunan, ngunit haharapin na nila muli ang mas mahihirap na hamon simula sa pagbisita sa Denver upang makaharap ang Denver Nuggets sa Lunes.